Hey everyone, this is Charmark TV for another video, and today pag-uusapan naman natin kung paano tayo mag-drawing ng graph ng parabola. So simulan na natin. So sa lesson na ito, hatiin natin into two parts. Vertex at origin and vertex at h, k, wherein yung vertex ay wala sa origin. So dito sa video na ito ay i-discuss natin is yung first part, which is graphing a parabola whose vertex is at origin. Bagong lahat is kilalanin muna natin yung equation ng parabola in standard form, which is na-discuss natin on the previous video ng pre-calculus. Ano po? So we have four equations ng parabola in standard form representing the graphs of the parabola with different opening directions. Kasi may mga parabola na ang opening niya ay pataas, pababa, to the left, or to the right. Okay? And paano natin malalaman sa equation yung opening ng parabola? So malalaman natin yan kung aling variable ang naka-square at yung sign ng coefficient ng other variable. So doon natin malalaman yung opening direction ng parabola. So ganito po 'yon. Kapag x ang naka-square, 'di ba? Kapag x ang naka-square tulad nito, x squared, 'di ba? Bale, ang opening direction ng parabola it's either pataas or pababa, upward or downward. Okay? And malalaman natin 'yan sa sign ng coefficient ng y. Okay? Kung ito ay positive, ibig sabihin upward yung opening direction ng parabola. Parang ganito. Okay? Ayan. Tapos, kapag negative naman yung coefficient ng y, ang graph ng parabola ay pababa. Parang ganito. Okay? Ngayon, kung y naman ang naka-square, okay? Y naman ang naka-square, ibig sabihin, yung opening ng parabola ay pakaliwa or pakanan. Okay? At malalaman natin yan sa sign ng coefficient ng x naman. Okay? Kapag ito ay positive, ang opening ng parabola ay to the right. And kung ang coefficient ng x ay negative, ang opening naman ng parabola ay to the left. Okay? Parang ganito. So, kapag x squared at positive, pataas. Kapag x squared naman at negative, pababa. Kapag y squared at positive, pakanan, y squared at negative, pakaliwa. Okay? Next naman is yung i-label natin yung parts ng parabola. Say, ito yung parabola, no? Which opens upward. Okay? Kukunin natin as a sample. Ano po? Ang vertex ng parabola, unang-una, is yung turning point ng parabola. In which, na kung ititrace mo yung parabola tapos liliko ka, no? Yung point ng likuan is yung vertex ng parabola or yung turning point. Okay? I-denote natin as V. Okay? Kumbaga sa bundok, yung vertex po is yung pinakatuktok ng bundok. Okay? Ayan po. Next naman po is yung focus ng parabola. Ang focus ng parabola ay matatagpuan sa loob mismo ng parabola in the same direction as the opening of the parabola. So, ibig sabihin, pataas yung opening ng parabola, ang focus po ay nasa taas ng vertex. Okay? Ito po yung focus at i-denote natin as F. Okay? And yung distance mula sa vertex papunta sa focus, ito po yon is equal to A units. Ito po yung A mismo. Okay? Kukunin natin yung value ng A, which indicates the distance between the vertex and focus. Okay? Next naman po is yung axis of symmetry. Ang axis of symmetry naman is yung line na humahati sa parabola into two equal parts. So, ito po yun, no? Yung axis of symmetry din is tumatama sa focus and vertex ng parabola. So, makikita natin nahati yung parabola sa two equal parts. Okay? Kaya meron tayong axis of symmetry. Ano po? Yung axis of symmetry ng parabola ay patayo or pahiga, vertical or horizontal, depende sa opening ng parabola. Kapag vertical siya,
ang magiging equation nun ay x is equal to some constant kung saan tumama yung vertical line sa x-axis. Yun ang magiging constant nun. Okay? Pero kung horizontal naman, kagaya nito, ang magiging equation ng axis of symmetry ay y is equal to some constant. So, yung constant na yun ay yung constant kung saan tumama yung horizontal line sa y-axis. Okay? Next naman po is yung latus rectum. Ang latus rectum naman po is yung segment that is perpendicular to axis of symmetry. Ano po? So, ito po yung latus rectum, no? Okay? At ito yung kanyang endpoints. Namely, L sub 1 and L sub 2. Ayun po yung endpoints ng latus rectum. Ano po? Perpendicular siya sa axis of symmetry that passes through the focus of the parabola. Okay, so ang distance between the focus and the ends of the latus rectum is 2 times A units. Again, yung A po is matatagpuan dito, no, sa equation, no. So 2A tapos 2A din. Okay, so magagamit natin yan in determining the coordinates of these points. Okay, next naman po is yung directrix ng parabola. Yung directrix naman ng parabola ay makikita opposite doon sa opening direction ng parabola. So, anong ibig sabihin nun? Kung ang opening direction ay pataas, no, kagaya nito, bali ang directrix ng parabola ay nasa baba. So, pababa siya, tapos perpendicular siya sa axis of symmetry ng parabola. Okay? And ang equation ng directrix, which is this one is a horizontal line, is y is equal to some constant. So, yung constant na yun ay yung number kung saan tumama yung directrix sa y-axis. So, y is equal to that number. Okay? Yung directrix ng parabola maaaring horizontal or vertical, depende nga sa opening ng parabola and yung location kung saan yung directrix. Ano po? Ayan po yung parts ng parabola na dapat nating alamin throughout this discussion. Okay? And magbibigay tayo ng example para mas maunawaan natin. Okay, so ito na nga. Identify the vertex, focus, axis of symmetry, ends of latus rectum, and directrix of a parabola and sketch its graph. Okay, so let's start with this one. Number 1, we have x squared is equal to 12y. So, unang-una sa lahat is alamin mo muna kung ano yung opening direction ng parabola. And then, yung value ng a dito sa equation. Okay, so for this one, x squared is equal to 12y. Diba? So, una, alamin mo kung anong variable na naka-square. So, x po, no? Kasi x squared eh. So, ibig sabihin yung parabola ay upward or downward yung opening direction niya. And malalaman natin yun kung alin sa dalawa by looking at the sign of the coefficient of y. So makikita natin na positive yung coefficient ng y. So ibig sabihin yung parabola ay naka-open upward. Okay? Opens upward. So expect na yung graph ng parabola ay paganito. Okay? So naka-open siya upward. Okay? Ayan po. And then, kukunin naman natin yung value ng a. So, kunin mo lang yung 12 and then i-equate natin sa 4a. So that we have 4a is equal to 12. Divide both sides by 4. We got a is equal to 3. So, ibig sabihin, a is equal to 3. Ano po? Ayan yung distance mula sa vertex papunta sa focus. Okay? Now, kunin natin yung vertex. Okay? Ang vertex ng parabola, so makikita natin walang kasama si x, walang kasama si y, no? Yung kumbaga x minus h or y minus k. So, walang ganun, ano po. So, ibig sabihin, ang vertex nun ay 0, 0. Nasa origin po, actually. Okay? 0, 0 po yung vertex. So, ipa-plot natin yung vertex sa coordinate plane. Ito po yun, ano po. So, ipa-plot natin yung vertex nasa origin mismo, ano po. So, dito siya. Okay? Ayan po. So, tapos lagyan natin ng label which is V. So, ito po yung vertex ng parabola. Ano po? Next naman is yung focus ng parabola. So, ang focus ng parabola, so ito yung vertex. Ang focus naman ng parabola ay nasa loob dapat ng parabola.
which is nasa taas po kasi ayan po yung opening direction ng parabola, no? So ito yung focus, no? At ito yung vertex. And yung distance, remember po, yung distance between focus and vertex is A units. Okay? Ayan po. And A is equal to 3. So, ibig sabihin, 3 units po yung distance between focus and vertex. Okay? So, makikita natin mula sa vertex, gagalaw yung point papunta sa focus. Okay? Patayo yung galaw. So, ibig sabihin, ang maapektuhan is yung y-coordinate ng vertex. Okay? So, from 0, 0, yung y-coordinate, no? Kapag patayo yung galaw, y-coordinate ang maapektuhan. And since paangat siya, no? Pataas yung galaw, magpa-plus tayo sa number equal to A, which is 3. Diba? So, itong 0, ipa-plus natin sa 3, yun ang magiging coordinate ng focus. So, ang focus natin is 0, 3. Because 0 plus 3 is equal to 3. Okay? So, i-plot natin yung focus dito sa coordinate plane and makikita natin na yung focus ay 3 units above the vertex. So, nandito yung focus. Okay? So, F. Ayan. Next naman po is yung axis of symmetry. Ang axis of symmetry naman is patayo. Diba? Tatama siya sa focus at saka sa vertex ng parabola. Okay? And since this is vertical, diba, ang magiging equation ng axis of symmetry ay x is equal to what number? So, yung number na yon is kukunin mo lang yung x coordinate ng vertex. Okay? Since x siya, so kukunin mo yung x coordinate ng vertex or ng focus. Since pares naman silang pares naman yung x coordinates nila So, kukunin mo yung x coordinates ng vertex or focus and you will get 0. Okay, so ibig sabihin the axis of symmetry is x is equal to 0. So, i-drawing natin yung yung axis of symmetry. Patayo siya and then tatama sa x-axis at 0. So, gagamit tayo ng ibang kulay. And it should be like this. Okay? So, ito po yung axis of symmetry ng parabola. Okay? Ayan po. So, this is the axis of symmetry whose equation is x equals 0. Okay? X equals 0. Ayan. Next naman po is yung ends of latus rectum. No? Ends of LR. Ayan. Bali, ang latus rectum po, perpendicular sa axis of symmetry, natatama sa focus. Ito po yun. Okay? Tapos, ito yung endpoints niya, L1 at L2. No? And yung distance ng focus sa papunta sa endpoints ng latus rectum ay 2 times A units. So kung ang A natin ay 3 units, ang 2A naman po ay 2 times 3 equals 6. So ibig sabihin 6 units mula sa focus papunta sa endpoints ng latus rectum. So makikita natin yung movement ng point mula sa F papunta sa endpoints L1 tsaka L2 ay pa-horizontal or pahiga. So, ibig sabihin nun, pagdating sa coordinates, mula sa focus, di ba? Mula sa focus, ang maapektuhan nun is yung x coordinate. Okay? Since pahiga yung galaw natin pahiga yung galaw. So, x coordinate ng focus ang maapektuhan. So, anong gagawin natin? Dito, itong x coordinate ay mag-a-add at magsasubtract tayo by 6. Yun ang magiging natin, endpoints ng latus rectum. So, we have 0 plus or minus 6, 3. So, ayan po yung magiging coordinates ng latus rectum. This will become 0 plus 6 equals 6, 3. Then, 0 minus 6 is negative 6, 3. Okay? So, mula sa focus, bilang ka ng 6 sa kaliwa at sa kanan. And ipa-plot mo yung endpoints ng latus rectum. Okay? So, kung ipa-plot natin, magsisimula tayo sa focus. And since ang 2A po natin ay 6, ito po yun. So, bale, gagalaw tayo 6 units to the left and to the right mula sa F. Okay? So, from here, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is L1 and this is L2.
2. Okay? This is the endpoints of latus rectum. Okay? Ayan po. And then finally naman po is yung directrix. Okay? Directrix. Okay? Ano naman ang directrix? Nasa baba siya ng parabola since pataas yung opening. So, nandito siya and horizontal kasi siya ay perpendicular dun sa axis of symmetry. Okay? Horizontal siya, kaya naman ang equation nun ay y equals some number. Okay? So, ano ba yung number na yon? Ito yung, di ba, ito, ang distance mula sa vertex papunta sa focus ay a units. Ganun din dito. Distance mula sa vertex papunta sa directrix, a units din, kaso pababa. Okay? And since pababa yung galaw, mula sa vertex, di ba? Bali, bababa tayo ng 3. So, ibig sabihin, magsusubtract tayo sa 3 yung y coordinate nun. Okay? That is, ang magiging equation nun ay y equals 0 minus 3. That's negative 3. Okay? So, y is equal to negative 3. So, ayan po yung equation naman ng directrix. Okay? So, i-plot naman natin yung directrix. So, from 0, baba ka ng 3, mag-draw ka ng horizontal line. Okay? So, ito po yung directrix. Okay? So, ang equation nun ay y equals negative 3. Okay? So, ayan na. Nakuha na natin important points na kailangan natin. So, it's time na i-connect natin yung 3 points ng parabola. So, to do this, we have this graph. So, i-drawing natin with a smooth curve. Tadaan sa sa L2, sa V, at sa L1. And that's it. Ito na po yung itsura ng graph ng parabola, itong red, whose equation is x squared equals 12y. Okay? So, ganyan po ang pag-graph ng parabola. Next, number 2, we have y squared is equal to negative 4x. Okay, so first things first, kunin muna natin yung opening direction ng parabola and then kunin natin yung value ng a, which is, yan yung distance mula sa vertex papunta sa focus. Ano po? So, to start, kunin natin yung opening direction. So, y ang naka-square. So, ibig sabihin, pataas or pababa. Since negative siya, ibig sabihin, yung opening ng parabola ay downward. So, opens downward. Okay? So, pababa yung opening. Okay? Ganyan po yung itsura ng graph sa coordinate plane. Okay? Ayan po. Tapos, kunin naman natin yung value ng a, ignoring the negative sign. So, yung 4a, equate natin sa 4a. So, we have 4a is equal to 4. Divide both sides by 4. We have a is equal to 1. Okay? Ayan po. Now, moving on, kunin muna natin yung vertex ng parabola. So, vertex, since wala naman naka-minus sa y at saka sa x, wala naman naka-minus sa kanila, so, ang magiging vertex nun ay 0, 0. Okay? So, ito po yung vertex ng parabola. No? So, ang vertex nun ay 0, 0. So, ipa-plot natin sa panibagong coordinate plane. So, nandito siya. Okay? Next naman po is yung focus, no? So, ang focus ng parabola, since pababa yung parabola, makikita sa baba mismo ng vertex. Okay? So, ito po yung focus, no? So, mula sa vertex, bababa tayo, no? Para makita natin si focus, no? Pababa naman ng direction. So, sa coordinates, ang maapektuhan is yung y coordinate kasi patayo yung galaw natin, no? Kaya lang magsusubtract tayo kasi pababa. Okay? Pababa. So, ibig sabihin, magmaminus tayo sa number equal to a. So, remember po, a units ha, mula sa vertex papunta sa focus. So, ito, isusubtract natin by 1. Okay? So, ang focus ay 0, 0 minus 1. That is equal to 0, negative 1. So, ayan po yung coordinates ng focus. Okay? So, ipa-plot natin sa coordinate plane.
So, 0, negative 1. So, ito po yung focus. Okay? So, again, this is the vertex and this is the focus. No? Next naman po is yung axis of symmetry. No? Yan, axis of symmetry. So, ang axis of symmetry ay patayo. Since kailangan nakatama siya sa vertex at saka sa focus, no? Kaya naging patayo yung axis of symmetry. And ang equation ng vertical line ay x is equal to, so kunin natin yung x coordinate ng vertex or focus kasi pares naman sila eh, no? So x is equal to 0. Okay, so i-plot natin. Nandito yung axis of symmetry, no? Dapat tatama siya sa vertex at focus. So ilagay natin yung equation dito na lang sa taas, no? So x is equal to 0. Ayan. Next is ends of latus rectum. So kunin muna natin yung yung value ng 2a, since yung distance mula sa focus papunta sa endpoints ng latus rectum. Ito po yung latus rectum, no? So this is L1, this is L2. Ay 2a units, no? 2a units mula dito papunta sa L1, 2a din mula sa focus papunta sa L2. Okay? So this means mula sa focus, 'di ba? Ito po yung focus, no? Since pahiga yung galaw, horizontal, ang maapektuhan sa coordinates ay yung x coordinate. Kasi nga horizontal yung galaw. Okay? So ang gagawin natin, mag-a-add tayo at magsusubtract tayo by 2. 'Di ba? Since 2 times 1 equals 2. 'Di ba? Di ko lang nasulat, no? So add and subtract by 2 so that we have 0 plus or minus 2, no? Comma, negative 1. So anong bang magiging coordinates ng latus rectum? We have 0 plus 2 is equal to 2, comma, negative 1, and 0 minus 2 magiging negative 2, comma, negative 1. So those are the endpoints of latus rectum, no? So i-plot na natin 2, comma, negative 1 and negative 2, comma, negative 1. So nandito siya, 2, negative 1, dito siya. This is L1 and 2, negative 1. Negative 2, negative 1 rather. Okay? So this is L2. So ito po yung latus rectum endpoints, no? And then finally naman po is yung directrix. No? Ang directrix naman po is nasa taas ng parabola, no? Sapagkat pababa yung opening ng parabola, no? And perpendicular siya sa axis of symmetry. So ang equation nun ay y equals, no, kung saan siya pumuesto, 'di ba? Remember, a po to, bali a din to. Okay? Yung distance mula sa vertex papunta sa directrix. And since pataas yung galaw, yung y coordinate ng vertex i-add natin sa 1. So plus 1. Okay? So 0 plus 1, ito po yun, 0 plus 1 is equal to 1. So ibig sabihin, ang directrix po ay y equals 1. So magdodraw tayo ng horizontal line that passes through y-axis at 1. Okay? 0, 1. Ito po yung directrix. Okay? And for the final step, i-connect natin itong tatlo with a smooth curve para mag-graph natin yung parabola. So this should be like this one. And that's it. Ito na po yung graph mismo ng parabola whose equation is y squared is equal to negative 4x. Ayan po siya. Next, number 3, we have y squared minus 16x is equal to 0. So, hindi siya naka-standard form. So, ang gagawin muna, i-transform muna natin sa standard form. So, paano natin gawin yon? Bale, since y ang naka-square, lahat ng y terms, including this one, lahat ng terms na may y, may iwan sa isang side ng equation. So, lahat ng walang y ay malilipat sa kabilang side. Okay? So, in this case, ililipat natin si negative 16x, magiging y squared is equal to 16x. Okay? So, naka-standard form na siya. Okay na siya. Okay? Ayan po.
And then saka tayo mag-proceed as we did in the previous two items. Okay, so first, kunin muna natin yung opening direction. Since y ang naka-square, naka-open siya to the left or to the right. However, dahil positive yung coefficient ng x, so yung parabola ay naka-open sa right. So, opens to the right. And expect na yung graph ng parabola ay paganito. Okay? Ayan po. Pakanan yung opening ng parabola, no? And kunin natin value ng a, which is equate natin yung 16 sa 4a, no? 4a is equal to 16 and then solve for a. So divide by 4, we have a is equal to 4. Ayan, yan yung distance mula sa vertex papunta sa focus. Ano po? So first vertex, as always, wala naman naka-minus sa y at sa x. So ang vertex ay 0, 0. Okay? So, i-plot natin sa panibagong coordinate plane. So, ito po yung coordinate plane. I-plot natin yung vertex at nandito siya sa origin. Ayan. Vertex. Next naman is yung focus ng parabola, no? So, ang focus naman ng parabola, so ito yung vertex, ay nasa kanan ng vertex since ang opening ng parabola ay to the right. And remember po, lagi nasa loob ng parabola yung focus. Okay? And makikita natin na mula sa vertex papunta sa focus, pakanan naman ngayon ang galaw. Okay? Pakanan mula sa vertex, mula sa vertex papunta sa focus kung pupunta ka, no? Pakanan. So, ano ngayon ang maapektuhan? Yung x-coordinate naman ng vertex. So, alam nyo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Kapag horizontal yung galaw, ang maapektuhan sa coordinates ay yung x-coordinate. Kapag patayo naman yung galaw, no? Or vertical, ang maapektuhan ay yung y coordinate. Okay? And ang distance mula sa vertex papunta sa focus ay equal to a units. And a is equal to 4, so mag-a-add tayo ng 4 dito. Okay? So, ang focus po ay 0 plus 4, 0. This will become 4, 0. So, this is the coordinate of the focus. So, i-plot na natin sa coordinate plane. So, ito, 4 units, nandito siya. Okay? So, this is F. Ayan. Next naman po is yung axis of symmetry. Ang axis of symmetry naman po ay horizontal line. Okay? Since dapat tatama sa vertex at focus ng parabola. And since this is horizontal line, ang magiging equation ay y equals yung y coordinate naman ng vertex or focus. So kung makikita natin, yung y coordinates naman ng vertex at focus ay parehas. Parehas 0, di ba? So ang axis of symmetry is equal to y equals 0. Okay? So, magdodraw tayo ng horizontal line passing through y axis at 0, 0, no? Which is indeed the origin. Okay? So, horizontal line naman this time, no? Ayan. Ito siya. Okay? And ang equation nga ay y equals 0. Next, ends of LR or latus rectum. So, compute muna natin yung 2a. Ano po? So, if a is equal to 4, then 2a, which is 2 times 4 or 8. Ayan. So, ibig sabihin, kung i-drawing natin yung latus rectum, ito po yun, no? Bali, yung endpoints nun ay 8 units away from the focus. No? And makikita natin, patayo yung galaw natin. So, maapektuhan yung y-coordinate ng focus. And sa y-coordinate, mag-a-add and subtract tayo by 8. Okay? So, this will become 4, 0 plus or minus 8. So, this will become 4, 0 plus 8, magiging 8. And 4, 0 minus 8, magiging negative 8. So, ayan po yung coordinates ng endpoint ng latus rectum. So, this is
4, 8. Ito po yun. Ito yung L1. Tapos 4, negative 8. Dito po. L2. Finally, for the directrix, yan, directrix, bali nasa kaliwa siya and patayo, no? Nasa kaliwa siya ng parabola and vertical line. Diba? Ang equation ng vertical line ay y equals some constant. Ano po? So, bali, a units po yung distance mula sa vertex papunta sa directrix. So, pakaliwa naman this time yung galaw. And maapektuhan is yung x-coordinate ng vertex. Ito yung vertex, gagalaw pakaliwa, directrix na. No? So, mula sa vertex at yung x-coordinate niya, magsusubtract tayo since nasa kaliwa siya, no? Magsusubtract tayo by 4. Okay? So, 0 minus 4 equals negative 4. So, ang equation naman ng directrix ay y equals negative 4. Okay? So, i-graph natin yung directrix. Mag-draw tayo ng vertical line, no? Natatama sa negative 4. So, this is the equation of directrix, okay? X is equal to negative 4. X po yan actually, no? X po yan, no? Kasi, vertical line siya, no? Paumanhin. X equals negative 4, okay? Ayan. And then, for the final step, i-connect natin yung tatlong points, no? So, we have this and this. And that's it. Ito na po yung graph ng parabola, whose equation is y squared minus 16x equals 0. Okay? So, yan po. For the last one, we have x squared plus 8y is equal to 0. So, again, hindi siya naka-standard form. And para magawa natin into standard form, i-transpose natin yung term na 8y. Okay? So that maiwan yung squared variable. We have x squared is equal to negative 8y. So, naka-standard form na siya. Tapos, diba? Now, kunin natin yung opening direction. So, x ang naka-square. Ibig sabihin, pakaliwa or pakanan yung opening ng parabola. And dahil negative siya, no? Ibig sabihin, yung opening ng parabola ay to the left, pakaliwa. So, opens to the left. Okay? Ito yung expected graph ng parabola. So, pakaliwa yung opening na. Okay? And then, kunin natin yung value ng a, ignoring the negative sign. So, 4a is equal to 8. Divide both sides by 4. Then, a is equal to 8 divided by 4, magiging 2. So, a is equal to 2. Okay? Now, kunin natin yung coordinates ng important points. Okay? To start with vertex, ang vertex po ay 0, 0. So, alam nyo na yan kung bakit. Ano po? So, ito po yung vertex ng parabola. Ito po. And then, i-plot natin sa huling Cartesian plane. So, gamit tayo ng red marker. Ano po? Next, focus. Ang focus naman, since pakaliwa yung opening, nasa kaliwa din yung focus ng vertex. Okay? So, ito yung focus. Ito yung vertex with a distance of 3 units. To the left. Diba? To the left. Since to the left siya, ang maapektuhan is yung x-coordinate ng vertex. Okay? Kasi nagmula tayo sa vertex, diba? So, yeah, minus 2 tayo. Ano po? So, 0 minus 2, 0. Ayan po yun. Okay? And 0 minus 2 equals negative 2, 0. Ayan po yung coordinates ng focus. This should be right here. Okay? Next is axis of symmetry. Dapat tatama sa 2 points. Ang result, horizontal line siya. Okay? Horizontal line siya. And yung equation ng horizontal line ay y is equal to y-coordinate ng either vertex or focus. Pares naman sila. Ano po? So, 0, yung y-coordinates nila. So, ibig sabihin, y equals 0. Okay? So, i-drawing natin yung axis of symmetry. Then, y equals 0. Ayan.
for the ends of LR, so first kunin muna natin yung value ng 2A. So 2A is equal to 2 times 2, which is equal to 4. So ibig sabihin, yung distance mula sa focus papunta sa endpoints ng LR ay 4 units. Okay? Patayo yung galaw. Since patayo yung galaw mula sa focus, so ang maapektuhan is yung y coordinate ng focus. Ito yung focus, maapektuhan to. Okay? So ang gagawin, magpa-plus and minus tayo sa 4. Okay? So this will become negative 2, 0 plus or minus 4. This is equal to negative 2, 4 and negative 2, negative 4. Okay? I-plot natin silang dalawa. We have the first one and we have the second one. Ayan. Ito po yung dalawa. Ano po? Lastly, sa directrix naman, since pakaliwa yung parabola, so nasa kanan dapat yung directrix and vertical line siya. Okay? So, this is a units from vertex to directrix. So, pakanan naman this time yung galaw, no? Mula sa vertex, papunta sa directrix, pakanan siya. So, mula sa vertex, mag-a-add tayo ng 2. So, plus 2 tayo. Ano po? So, 0 plus 2 equals 2. So, ang equation ng directrix ay x. X siya dahil vertical line siya. So, x is equal to 2. Okay? This is the equation of directrix. So, i-graph natin, no? Si directrix. So, this is the directrix. Ayan. So, x is equal to 2. And then, for the final step, i-ano po natin, no? I-connect natin yung tatlo. And that's it. This is the graph of the parabola with this equation. Okay, so napakahabang proseso pero dapat natin malaman yung information about the parabola. Okay? At ang ginagraph natin is yung parabola whose vertex is at the center. Okay? And sa susunod na part is i-graph naman natin the same set of parabola but this time yung vertex nun ay wala sa origin. Okay, so dito natin tatapusin itong video na ito and sana ay meron kayong naintindihan dito. Okay, so do not forget to subscribe to my YouTube channel para sa iba pang mga videos and follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.